Ang kwento ay nagsisimula habang isang lalaki ang nag-aabayot sa isang tren. Pagkatapos niyang bumaba, nagsimulang tumakbo siya na para bang baliw, ngunit nahuli siya ng isang grupo na tila alam ang kanyang lihim. Nagtakip ang grupo ng usok, at ipinakita ng lalaki ang kanyang kahibangang kakayahan sa pakikipaglaban habang binabantayan ang ilang kalaban. Nilabanan ng mga kalaban ang lalaki gamit ang ilang kutsilyo, kaya't kumuha siya ng sariling kutsilyo upang makipaglaban. Pagkatapos, ginamit ng mga kalaban ang mga metal needles na tinatawag na Senador Bon, ngunit sa kabila ng kanilang mga pag-atake, nahuli ito ng lalaki gamit ang kanyang mga ngipin at ibinalik ang mga ito sa mga kalaban. Sa kasamaang palad, napuno sila ng kanilang bilang. Kinuha sila ng isang kasamahan na humawak sa leeg ng lalaki, at isinama nila ito ng may nakakatakot na tingin. Inihagis ng masamang lalaki ang lalaki sa lupa at ginamit ang kanyang espada upang tapusin ito. Ginamit ng mga kalaban ang isang kagamitan upang kumpirmahin na ang kanilang target ay patay na, at umalis sila. Isang magsasaka na may pangalang Joe ang nag-e-enjoy sa buhay sa bukid at sa huli ay bumalik sa bahay upang magtrabaho sa kanyang motorsiklo. Naglaro siya ng laro sa kanyang batang anak na si Kyle na sinusubukang silipin siya. Sinabi niya sa bata na may mga mata siya sa likod ng kanyang ulo. Sumulpot si Sarah, ang asawa ni Joe, at hindi niya maipaliwanag kung gaano kung marumi ang mukha ni Joe. Ipinaliwanag ni Kyle na ang kanyang maskara ay katulad ng mga suot ng Oni, ngunit sila ay masamang mga tao. Binalaan siya ni Joe na baka isipin ng Oni na isa siya sa kanila, ngunit tiyak si Kyle na lalaban ang kanyang malaking malakas na ama kung sakaling sila ay sumalakay sa kanya. Biro ni Joe na hindi siya sigurado kung mananalo siya laban sa mga karakter na ito, ngunit sinabi ni Sarah na siya ang magpapalabas sa mga ito para kay Kyle. Biniro ni Joe na kailangan niyang magmadali upang tapusin ang pag-aayos sa kanyang motorsiklo para kapag sumalakay na si Sarah sa mga Oni. Mamaya, isang balita ang nagdetalye kung paano nawala ang buhay ng lalaki mula sa dati, at tila nababahala si Sarah na baka talaga itong Oni. Tiwala si Kyle na sila ito, ngunit oras na para sa bata na matulog. Bumati ang bata sa kanyang ina, at ipinaalala ni Joe sa kanya na malapit na ang kanyang kaarawan. Habang natutulog na si Kyle, masikap na sinuri ni Joe ang mga security camera na mayroon siya sa paligid ng kanilang bahay. Nag-aalala si Sarah dahil sa paraan kung paano napatay ang lalaki, at ang mas nakakabahalang bagay pa ay walang impormasyon na natagpuan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Joe sa kanya na wala itong dapat ipag-alala at itinatag siya na walang makakahanap sa kanila sa kalagitnaan ng kahit saan. Pinakamabahala si Sarah sa isang tinatawag na The Reaper, ngunit ipinaliwanag ni Joe na hindi ito maaaring siya dahil laging nagtrabaho ito ng mag-isa. Kinabukasan, makikita natin kung gaano pag-iingat si Joe sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan habang pinupunasan niya ang kanilang mga fingerprints mula sa door handle. Pagkatapos, ang batang pamilya ay nagpapatuloy sa kanilang mapayapang buhay tulad ng karaniwan, at ginagawa ni Joe ang kanyang makakaya upang maging isang mabuting ama habang siya ay nagpapasaya sa kanyang anak. Isang gabi, iniulat na ang isa pang tao ay nawala ng buhay sa kamay ng isang misteryosong organisasyon. Ito ay isa sa marami na nangyari kamakailan lang, kaya isang malawakang pagsisiyasat ang ginaganap upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa kaarawan ni Kyle, ang masayang pamilya ay nagpapasaya sa isang magandang cookout. Nagbibiro silang lahat habang kumakanta ng mga awit, at binubuksan ni Kyle ang mga kandila sa kanyang paboritong uri ng birthday cake. Binuksan ni Kyle ang isang regalo upang ilantad ang video game, at binigyan siya ni Joe ng isang bagong helmet. Mas gusto ni Joe ito kaysa sa nakakatakot na maskara ng Oni, kaya ipinahayag ni Kyle na hindi na siya masamang tao. Siya ay isang bayani na ngayon. Pinansin ni Sarah na mas gusto lang niya ang makita ang kanyang normal na mukha, at nagbahagi ang buong pamilya ng mainit na yakap. Hindi sila maaaring mas masaya, kaya nagpapahayag sila sa isa't isa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Sa gabing iyon, bumangon si Joe mula sa kama, ngunit kalmadong sinabi niya sa kanyang asawa na manatili roon. Bumaba si Joe sa ibaba kung saan ang lahat ay tila maayos. Dumating ang pulis sa eksena at nagulat nang makita ang pinatay na pamilya. Sa ibang pagkakataon, parang hindi nabuhay si Joe ngunit nagmulat muli ang kanyang kamalayan. Ang unang iniisip niya ay ang mga alaala ng kanyang mga patay na mahal sa buhay, at siya'y nagdudur dahil sa labis na damdamin na sumasalanta sa kanyang katawan. Sa susunod na paggising ni Joe, siya ay nasa isang ospital na at ang nurse ay nagmamadali na tumawag ng doktor. Ang tanging sinabi ni Joe ay ang pangalan ng kanyang asawa, at siya ay biglang nawalan ng malay. Sa huli, si Joe ay nagmulat muli, at ipinaliwanag ng doktor na siya ay kababalik lang sa buhay matapos na ihayag na ng coroner na sila ay patay na.
Hindi gaanong nag-aalala si Joe at gusto lamang niyang malaman ang tungkol sa kanyang asawa at anak. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya na hindi na nila naabutan ang mga ito. Sa labas, nakikita natin na dalawang tao ang nagpunta upang bisitahin siya. Sila ay si Mike at si Emma, at sila ay mula sa FBI. Gusto nilang magkaroon ng tulong sa kanilang investigasyon, kaya't nagtatanong sila ng ilang mga tanong tungkol sa sino ang maaaring maging salarin. Hindi nagsasalita si Joe ng kahit isang salita, ngunit napapansin ni Mike na siya ay nagiging labis na galit. Marahil ito ang pinakamaling panahon upang tanungin siya, kaya iniwan na lang ni Mike ang kanyang card. Sinabi ni Mike kay Emma na ito ay isang hula lamang, ngunit naniniwala siya na alam ni Joe kung sino ang mga salarin. Nagpasya siya na sila ay magbabantay sa kanya sa palitan, at si Emma ang unang babantayin. Samantalang siya ay nanunood kay Joe sa bubungan, biglang bumalik sa alaala ni Joe ang kanyang mga kamag-anak nang siya ay dalhin upang magpaalam sa kanila. Natuklasan ng nurse na hindi na niya maigalaw si Joe, at ito ay dahil sa pagkakabit ni Joe ng preno sa wheelchair. Sumisigaw sa galit si Joe at hindi na kayang lumapit pa sa mga bangkay ng kanyang pamilya. Sa looban ng bubungan, bumabalik ang mga alaala ng kanyang asawa at anak sa kanyang isipan, at nagsimulang umalangaw-ngaw si Joe sa galit. Umabot sa kanyang boiling point ang kanyang galit, at kumuha siya ng metal na karayom mula sa kanyang palso. Sinaksak ni Joe ang kanyang sarili dito, at may nangyaring kakaiba sa kanyang katawan. Biglang sumalakay si Joe ng maraming mga asasin. Napuno pa rin ng galit si Joe, kaya't siya ay sumasalakay ng magalit at maayos na inilalabas ang ilan sa mga manlalaban. Ipinalabas ni Joe ang napakalakas at eksaktong lakas habang sa kanya nakapaloob na kanya ang pagkontrol ng laban. Ngunit hindi rito nagtapos ang lahat, sapagkat gumawa si Joe ng isang uri ng jutsu at pinaikot ang kanyang katawan patungo sa itim na usok. Ang galaw na ito ay napakalakas sapagkat ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na alisin ang ilang mga asasin sa isang iglap. Wala si Emma sa anumang malay kung ano ang nangyayari, ngunit hindi tinulungan si Joe upang malaman ito at sa halip ay pinatulog siya nito. Ang galit na si Joe ay patuloy na sumasalakay ng walang tigil at nagsimulang wasakin ang ilang karagdagang mga manlalaban. Napakarami nila, at kakaiba ang ginawa ni Joe nang magpaputok siya ng isang tibak sa elevator. Nakita natin kung bakit niya ito ginawa habang gumagamit siya ng isang poste upang ipagtanggol ang kanyang sarili at itulak lahat ng natitirang mga asasin sa loob ng elevator. Bagaman labis na marami ang mga ito, maliwanag na nahuli ng mga asasin si Joe sa loob kasama ang kanyang mga ito at hindi kabaligtaran. Sumasalampak si Joe sa ibabaw ng lahat ng kanilang mga bangkay habang dumating siya sa isa pang palapag, at pananggigil niya ang takot sa puso ng mga natitirang mga kalaban. Nagtataka si Mike kung bakit hindi sumasagot si Emma sa kanyang tawag at nagulat nang makakita siya ng ilang bangkay. Nagtapos si Joe sa tabi, at siya ay natagpuan ng pinuno ng mga asasin. Muling nagtagumpay ang alaala sa isipan ni Joe, kaya sinugod niya ang pinuno ng galit. Maliwanag na hindi tulad ng iba ang pinuno, sapagkat mahusay itong ipinagtanggol ang sarili at kahit na magawang isuot sa leeg ni Joe ang isang aparato. Agad na nagawang palayain ni Joe ang kanyang sarili, ngunit patuloy pa rin ang paglalaban ng dalawa. Sa huli, ginamit ni Joe ang kanyang shadow skill muli, ngunit ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magbigay ng matinding atake. Agad na sinundan ni Joe ito ng maraming mga saksak, at ang laban ay natapos di maglaon pagkatapos. Humiling si Joe na malaman kung paano nila siya natagpuan at ang kanyang pamilya at kung paano nila alam na siya nga ito. Nagmatsyag na may pagmamalasakit ang pinuno na si Joe ay maaaring magpalit ng anyo hanggang sa kanyang mismong hinimitay siya. Hindi na nagsalita si Joe mula rito at tanging nagtapos lamang sa buhay ng pinuno. Pumunta si Joe upang bisitahin ang kanyang pamilya. Halos hindi niya kayang tignan, at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos, bumalik si Joe sa kanyang tahanan at nagtuklap ng butas sa pader. Inalis niya ang isang kahon na kanyang itinago, at nakikita natin na ito ay naglalaman ng ilang mga bagay, kabilang ang isang maskara. Tinitigan ni Joe ang isang larawan na minsan na namumuno sa kanyang isipan ng mga alaala ng kanyang pamilya. Nagkaroon tayo ng huling pagtingin sa kanyang tahanan ng pamilya bago si Joe ay nagpatupok dito. Pinanood ni Joe habang ang kanyang dating puno ng pag-ibig at mapayapang buhay ay nasusunog, at isinusuot niya ang maskara. Ang apoy ay sumisira sa bawat huling alaala, ngunit nakikita natin na si Joe ay puno pa rin ng galit. Muli, naalala ni Joe ang nakakatakot na sandali nang mamatay ang kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, tinatawag siya ng kanyang asawa gamit ang kanyang tunay na pangalan. Hagan, hindi na nakasakay ng pagpapanggap ang kanyang pamilya, at sumisigaw ang anak ni Joe sa kanya.
Bigla nga, nagising si Joe mula sa nakakatakot na bangungot, at nakikita natin na nakatali niya ang pinuno ng mamamatay tao. Ngunit totoong malubha ang kalagayan ni Joe, at bumagsak siya. Nabigla si Joe na may dumating, at ang lalaking ito ay kasing gulat ng kanya. Habang iniisip niya, ang susunod na pagkakataon na magkikita sila ay sa kabilang buhay na. Ang taong ito ay isang doktor, at nagtataka siya kung bakit hindi nagsusuot ng panggagaya si Joe. Ipinaalam ni Joe na sa paraang hindi malaman ng organisasyon ay nakakakita sila sa likod ng sistema ng panggagaya na kanilang ginagamit. Nagtaka ang doktor kung bakit laging nabibugbog ang katawan ni Joe, ngunit naunawaan niya kung bakit nang makita niya ang braso ni Joe. Ginamit ni Joe ang sikretong sining ng matalas na kamalayan, na nagpapaliwanag kung ano ang kanyang ginawa ng kanyang sinaksak ang kanyang sarili sa bubong. Sinabi ng doktor kay Joe na huwag na itong gamitin muli dahil tiyak na magtatapos ito sa kanyang buhay. Sa susunod na pagkakataon na makita niya ang likod ni Joe, sinabi niya rito na kalimutan na ang susunod na pagkakataon dahil dapat ay namatay na siya mula nang siya ay sinaksak. Wala siyang ideya si Joe kung bakit siya nakaligtas, at nagtataka ang doktor kung mayroong nagpapaligtas sa kanya. Magtatagal ng 6 na araw bago makapag-recover si Joe ng lubusan, ngunit nais niya lamang na magaling na sapat upang makuha ang mga sagot mula sa kanyang bisita na siyang kanyang nakatali. Nagtataka ang doktor kung ano ang plano ni Joe pagkatapos niyan, at ang sagot ay simple, susundan niya ang lahat ng responsable sa pagpaslang sa kanyang pamilya. Ang doktor ay nagbibigay kay Joe ng isang bagay upang tulungan siyang magpagaling, ngunit ito'y napakasakit, at siya ay nahihimatay. Matapos magpakondisyon ng kaunti si Joe, pumunta siya upang makipagkita sa pinuno ng mga asasin. Hindi nagsasalita si Joe ng isang salita at diretso itong nagtutusok ng patalim sa kanya. Pinagsasaksak ni Joe ito ng ilang beses, ngunit ipinaalala sa kanya ng lalaki na ang mga ninja ay hindi nagpapahalata ng kahinaan. Hinahagulgol ni Joe ito, at nang ipakita niya na alam na niya at patuloy lamang sa pagsasaksak, hindi tumitigil si Joe. Habang ang mga araw ay lumilipas at sa huli ay sumubok ang asasin na itanong kung ano ang pinatatanto ni Joe, siya ay lumuluhang hinihiling kay Joe na tapusin na ang kanyang buhay, ngunit binaliwala lamang siya ni Joe. Lumipas pa ang ilang araw, ngunit hindi pa tapos si Joe, at patuloy niya pa ring pinapahirapan ang lalaki. Isang araw, sinabugan ni Joe ito ng gasolina. Nag-uumpisa ng magsalita ng kung ano-anong kabaliwan ang asasin at nais niyang makita sana ni Joe ang mukha ng kanyang asawa. Hindi na-impress ang asasin sa anak ni Joe dahil siya lamang ay takot tulad ng ibang tao, ngunit ang asawa ni Joe ay iba. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot hanggang sa huli. Patuloy na lumalalim ang siklo na ito at sinasabi kay Joe na mas marami pang umiiyak ang kanyang asawa sa tuwing pumipiglas siya ng espada sa kanya. Tinatapunan lang siya ni Joe ng kanyang maingat na payo, at ipinaliliwanag na ang kanyang pamilya ay iaalala niya sa kanyang isipan magpakailanman. Sinasabi niya pa ang kahindik-hindik na sakit na ay dudulot niya sa kanya. Sinasabi ni Joe na hindi talaga niya mararamdaman ang matamis na kaginhawahan ng kamatayan sapagkat laging kinakabahan siya sa takot sa Oni na nasa kabila. Sinindihan ni Joe ang lalaki na ito at tanging pinaninod niya habang ang asasin ay sumisigaw sa hirap. Sa ibang lugar, tinanggal si Mike sa investigasyon tungkol kay Joe Logan. Ito ay utos mula sa mga nasa mas mataas na posisyon dahil sa kanilang pagkabahala sa nangyari sa ospital. Walang mga kamera sa bubong at hindi nila alam kung kanino ang dugo. Pinuna ni Mike na si Emma ang nakakita ng lahat ngunit nagmungkahi ang kanyang boss na tanungin siya muli dahil tila nagbago ang kanyang salaysay. Galit si Mike kay Emma dahil sa kanyang pagbibigay agad, ngunit tumatawa ito sa kung gaano kadali na makita na sinisikap ng mga nasa mas mataas na posisyon na itago ang insidente. May masama na nagaganap at alam niya na ang pinakamabuting hakbang ay ito, ang magpakumbaba sa lihim. Bagaman, siya ay nag-iimbestiga tungkol kay Logan at sa kanyang pamilya. Nakadiscover siya na lahat sila ay gumagamit ng mga alias at wala sa kanila ang totoong nag-e-exist. Sa pagbabalik kay Joe, tinitingnan niya ang aparato na lumilikha ng kanyang pagpapanggap at naalala kung paano sa kanya sinabi na ito ay magliligtas sa lahat. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo upang simulan ang kanyang paghahanap ngunit natuklasan niyang walang laman ang unang lugar na kanyang binisita. Magpapatuloy si Joe sa paglalakbay ng malalayong distansya upang suriin ang iba pang lugar, ngunit ang kanyang natatagpuan lamang ay disappointment. Ang huling lugar na kanyang sinuri ay walang laman din, at ang kanyang pagka-frustrate ay unti-unting lumalaki. Sa gabing iyon, pumapasok ang ilang korap na pulis sa isang bar, at nagagalit sila kapag hindi nagbibigay sa kanila ng sapat na pera ang bartender. Si Joe ay nakaupo lang doon, at isang pulis ang nag-isip na maganda ang ideya na tanungin siya kung ang kanyang motorsiklo sa labas ay ninakaw.
Binaliwala lang ito ni Joe, kaya't humingi ang pulis ng kanyang lisensya. Binaliwala ulit siya ni Joe, kaya't sinubukan ng pulis na hulihin siya, ngunit agad na binugbog siya ni Joe. Kalmado lamang na umalis si Joe, ngunit sinubukan ng ibang pulis na atakihin siya mula sa likod. Hindi man lang hinawakan ni Joe ang lalaki nang ito'y sumuntok, ngunit ang lakas mula sa paghagis ni Joe ay nagpadala sa pulis palabas. Tumingin si Joe sa kanilang pulis na sasakyan at naalala ang business card na ibinigay sa kanya ni Mike. Kinabukasan, iniisip ni Mike na nagbibiro lang si Emma, ngunit ipinakita niya na siya'y nag-iimbestiga ng isang krimen. Maraming kriminal na mga deal ang nagaganap sa virtual reality ngayon, at kailangan niyang matapos ang gawaing ito upang magkaroon sila ng oras na imbestigahan si Joe. Ipinaliwanag ni Emma na ang mga pag-unlad sa VR ay biglang sumiklab kamakailan lamang, at lahat ito ay dahil sa kumpanyang ala. Bigla na lamang, nagulat si Mike nang tumanggap siya ng tawag mula kay Joe. Maingat na tinanggal niya si Emma sa VR at nagparamdam sa kanya na eye-track ang tawag. Sinubukan ni Mike na pakuhanan si Joe kung sino talaga siya, ngunit may mga tanong din si Joe sa kanyang sarili. Gusto ni Joe na mag-usap, kaya ipinakita ni Mike na nag-uusap sila, ngunit ito lamang ang nagpapabali sa kanya na sirain ang kanyang telepono. Tinawagan si Mike ulit ni Joe upang bigyan siya ng isa pang pagkakataon ngunit binalaan siya na tigilan ang pangloloko. Pinabayaan ni Joe siya na pumili kung saan sila dapat magkita, kaya pinili niya ang isang restaurant. Nagtapos ang tawag, ngunit nalulungkot si Emma dahil hindi niya nahuli si Joe habang pumupunta ito sa restaurant. Nakikita natin na ang mga anunsyo para sa OSA ay nasa lahat ng dako. Sinasabi ng mga anunsyo na ang teknolohiya ng OSA ay nagpoprotekta sa lahat at napakahalaga ito na kinakailangan ng mga tao sa bawat aspeto ng kanilang buhay sa kabuuan ng kanilang buhay. Dumating si Joe malapit sa restaurant at siniyasat ito habang si Mike ay dumating doon sa loob ng restaurant. Sinabi ni Mike sa may-ari na maglakad na lang. Sumang-ayon ng may pag-aatubiling umalis ang may-ari ngunit sinabihan si Mike na patnubayan ang sinumang mag-deliver ng mga gabay na dumating sa mesa sa pintuan dahil doon daw ilalagay ang mga order ng pagkain. Dumating na rin si Joe ngunit gustong makita ni Mike ang kanyang mukha upang matiyak na siya nga ito. Ipinaalala ni Joe sa kanya ang business card na ibinigay niya sa kanya, ngunit hindi sapat iyon para kay Mike. Nagpasya si Joe na umalis na lang, ngunit pumayag si Mike na kausapin siya. Gusto lamang malaman ni Joe kung sino ang responsable sa mga sunod-sunod na pagpatay na nangyayari kamakailan lamang, at sumang-ayon siyang sagutin ang anumang tanong ni Mike sa kapalit. Natutuwa si Mike sa narinig, ngunit biglang bumunyag ang gulong pulis na ito ng kanyang baril. Ipinakilala niya na hindi siya ang uri na gumagawa ng kasunduan sa mga sospek at sinabihan si Joe na magpatuwad na lamang. Bigla namang pumasok ang isang delivery guy at kinuha ang isa sa mga order. Nagtataka si Mike kung bakit hindi tumakas si Joe noong panahong iyon, ngunit gustong pa rin ni Joe na mag-usap. Biglang pumasok ang isa pang delivery guy at kumuha ng isa pang order. Sinabihan ni Mike si Joe na huwag subukan ng anuman habang maingat na naglalakad siya palabas ng mesa at idineklara niyang si Joe ay nasa ilalim ng aresto. Hindi gumalaw si Joe kahit na sandali, ngunit nainas si Mike nang dumating ang ikatlong delivery guy sa loob ng restaurant. Naguguluhan si Mike nang mapansin na walang natitirang mga order na kailangang kunin at itong delivery guy ay sumalakay. Agad na kumilos si Joe upang pigilan ang atake, ngunit nahayag ang kanyang mukha at nagtataka si Mike kung sino siya. Natagpuan ni Joe ang kanyang sarili sa isang laban, ngunit malinaw na hindi delivery guy ang kanyang kalaban. Sinubukan ni Mike na arestuhin silang dalawa, ngunit kinailangan niyang magpaputok ng ang peking delivery guy ay sumalakay sa kanya. Kailangan ni Joe na iligtas siya mula sa panganib na mapatay at nagpapatuloy ang laban nang ipakita ng atakador na may isa pang set ng braso. Nahulog si Joe, ngunit ginamit niya ang kanyang Shadow Jew upang dalhin ang 4 na braso at 2 ulo. Patuloy ang laban, ngunit simpleng mas maraming braso lang si Joe ngayon kaysa sa kalaban at kinuha niya ito. Itinulak ni Joe ito pabalik at naghanda upang tapusin ang laban, ngunit napagtanto niya na ang dagdag na set ng braso ng lalaki ay tunay na ibang tao na nagtatago lang sa kanyang bag. Sumalakay siya mula sa likod at ginawa ni Joe ang kanyang makakaya upang labanan ang dalawang itong mapanganib na mga kalaban. Muli na namang iniligtas ni Joe si Mike at nagtapon ng alak sa mga assassins. Sinindihan ni Joe ang kanyang mga espada at nagpatuloy ang peligrosong laban. Sa wakas, nag-inom si Joe ng ilang alak at ginamit ito upang barilin ng apoy ang kanyang kalaban. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang iputok ang lahat ng kanyang mga espada sa kanila, pinanigilan ng isa at lubusang winasak ang isa pa. Tapos na ang call-ulan ng laban, kaya ang nakatulalang Mike ay nananawagan kay Joe na sabihin sa kanya kung sino siya.
Sinabi lang ni Joe ang mga salitang, "Pekang Doc," ngunit na si Mike dahil iyon ay isa lamang sa mga item sa menu ng restaurant. Gusto ni Mike malaman kung saan naroon ang lalaki mula sa ospital kaya ginamit ni Joe ang aparato upang ipakita sa kanya ang kanyang pagpapanggap. Tagaplanong gamitin muli ang atake, ngunit napagtanto niya na nawawala ang Z-Sword. Sa pagtingin sa kanyang dibdib ay nasumpungan ko ang paraan kung paanong nagtagumpay akong saksakin siya at siya ay talunin. Handa siyang pumunta sa kalaliman ng impyerno kung saan siya maghihintay para sa pagbabalik ni Zai kasama ang iba pang mga kasama. Ipinapakita ni Yamaji na ipinagbawal niya ang Reaper mula sa pakikisangkot kay Higan sa istasyon ng pulis. Sinabi kay Mike na ang atake sa restaurant ay gawa lamang ng mafia. Galit si Mike sa kung gaano kalinaw ang pagtatakip, at tinawagan siya ng kanyang boss. Paalala sa kanya ni Mike na malapit na siyang magretiro, kaya't inirekomenda na hindi niya ito sirain sa pamamagitan ng pagpapakialam kung saan hindi dapat. Gusto ng kanyang boss na manatili siya sa bahay hanggang sa araw ng kanyang pagreretiro, at iniwan siya ni Mike ng ilang mga papeles. Sa ibang lugar, si Joe ay nasa isang tagong lugar at nagsimula ng sunog. Muling pinahaharap siya ng mga alaala ng kanyang pamilya, kaya kinakailangan niyang magpahinga sandali para pigilin ang kanyang sarili. Dumating si Mike upang makipagtagpo sa kanya tulad ng plano, ngunit ipinakita niya na ang may-ari ng restaurant ay inakusahan lang. Gusto niyang gawin ang isang bagay tungkol dito mamaya, ngunit sa ngayon, mag-e-enjoy muna sila ng Peking Duck. Sa loob, pinag-uusapan nila ang mga alam nila hanggang sa ngayon, ang mga patalim na ginamit sa atake ay gawa sa isang espesyal na pala, at ang patent sa pala ay hawak ng AA. Maliwanag na may koneksyon sa kanila at sa ninja, ngunit kailangan pa rin gawin ni Mike ang higit pang paghuhukay upang malaman ang higit pa. Ang AA ay isang napakapanganib na kumpanya bagaman, sapagkat mayroon silang FBI sa kanilang bulsa. Hindi gaanong pinapansin ni Joe kung gaano sila kadelikado. Pinatay nila ang kanyang pamilya, kaya't inihayag niya na ngayon ay gugustuhin niyang pumatay ng bawat isa sa kanila at gawin silang bayaran. Pinapaalala sa kanya ni Mike na kailangan niyang arestuhin siya kung gagawin niya iyon, ngunit nagpa siya na may maraming ibang mga taong marumi na kailangan niyang ikadina muna. Hindi pa handa si Mike na magretiro kaya sinunog niya ang mga papel at nagtulungan sila ni Joe. Nag-ihain si Joe ng alak sa kanya at ipinaliwanag na ganito nabubuo ang mga alyansa. Hindi ito alak bagaman, dahil mas gusto lang ni Joe ang uminom ng mga energy drink. Kabisado ni Mike ang isang taong may alam ng ilang bagay tungkol sa AA, kaya't pumunta sila upang magtagpo kay Emma. Pinagtatawanan siya ni Mike para sa kanyang sasakyang sira, ngunit agad itong itinuro ni Emma na ang sasakyan niya ay mas masahol pa. Si Joe ay nagpapakita ng malubhang pagkahilig sa sasakyan dahil alam niya ang lahat tungkol sa kanyang bito, ngunit siya ay nagulat na malaman na alam niya na siya ay isang ninja. Ipinaliwanag ni Mike na maaari niyang pagkatiwalaan siya, ngunit kailangan niyang patahimikan siya kapag siya ay nag-uumpisa ng masyadong magsalita. Si Emma ay pinaipit sila sa kanyang maliit na sasakyan at ipinapakita ang lahat ng teknolohiya na kanyang ini-install dito. Halos ito ay isang malaking gumagalaw na computer na ginawa niya ng kanyang sarili. Ang kanyang pananaliksik ay nagpapakita na ang AA ay isang multinasyonal na kumpanya na sangkot sa pagpapaunlad ng mga militar na armas. Hindi lang iyon, dahil ito rin ay may kinalaman sa entertainment, malinis na enerhiya, at halos lahat ng teknolohiya na umiiral. Parang sila ay kumukuha ng lahat, dahil ang kanilang mga produkto ay patuloy na pumapalit ng iba't ibang software at hardware araw-araw. Lahat ng bansa ay gumagamit ng kanilang teknolohiya sa ilalim ng ilang aspeto, ngunit ang mabilis na paglaki na ito ay nagdulot ng maraming madilim na tsismis na kumakalat tungkol sa kanila. Maraming tao na naging hadlang sa kanilang kumpanya tulad ng mga pangunahing personalidad at mga kalaban na organisasyon at mga mamamahayag na nagsisiyasat sa kanila ay namatay sa misteryosong paraan. Ang pinakabagong tao ay ang kalbong politiko na namatay noon at kung ano ang iniisip nila ay isang aksidente sa sasakyan. Tinanggihan niyang payagan ang mga dayuhang kumpanya sa kanyang bansa, ngunit ang lalaking pumalit sa kanya ay gumagawa ng eksaktong kabaligtaran. Siya ay aktibong nag-aakit ng mga dayuhang kumpanya at isa sa kanila ay ang OSA. Ang mga pagkamatay na ito ay tila masyadong comfortable para sa OSA, kaya't siya ay may hinala na sila ang nasa likod ng lahat nito. Sa ibang lugar, ipinapakita ng ilang siyentipiko sa kanilang boss ang isang kahangahangang reaktor. Mas mahusay pa ito kaysa sa huling pagkakataon na sinubukan nila ito dahil ngayon ay may kakayahan itong mag-produce ng 2.2 milyong kilowatt ng enerhiya bawat segundo. Nagpapahayag ang boss na ang teknolohiyang ito ay magbabago sa mundo at nagpapahayag na ang OSA ay dapat maging ang tanging kumpanya. Ang kanilang teknolohiya ay magpapabuti sa buhay ng lahat at ang OSA ay magiging bagong pamantayan para sa buong mundo.
Pagkatapos nito, siya ay sinalubong ni Yamaji. Ipapakita ni Yamaji sa kanya ang isang larawan ng pag-atake sa restaurant at kinumpirma ng lalaki na iyon na ang mga ito ay kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya na siya lamang ay tumatakbo ng isang pagsusulit para sa isang bagong armas at iniisip niyang isang ninja ang perpektong bagay na subukan dahil sila ay may kakayahang higit sa tao. Takot sa galit ni Yamaji, ipinakita niya na kanyang sinadya ang isang dating ninja, hindi ang isang nagmamay-ari sa organisasyon. Sinusubukan niyang ipaalala kay Yamaji na sila ay mga kapartner, ngunit sinabi na lamang ni Yamaji sa kanya na huwag na niyang ulitin iyon. Sa ibang lugar, ipinapakita ni Emma sa mga lalaki ang sentro ng malaking negosyo na kilala bilang OSA. Ang OSA City ay isang eksperimental na lungsod na pinapatakbo ng buong organisasyon. Noong mga sandaling iyon, pinigilan ni Joe si Mike mula sa pagkakaroon ng talam sa kanyang ulo habang sila ay inaatake. Sinusubukan ni Emma na ilabas sila roon, ngunit ang isang espada ay patuloy na tumatagos sa sasakyan. Nang pumutok si Mike sa sinumang nasa bubong, at gumawa si Joe ng ilang bagay na ninja upang madama kung saan naruroon ang kanilang manlalaban. Nagpapadala siya ng kanyang sariling espada sa bubong, ngunit ito ay sumabog mismo sa kanila. Natuklasan ni Joe na ang dalawang iba ay walang malay, at nakita niya ang manlalaban sa labas. Ang masugid na ninja na ito ay naglulunsad ng maraming mga espada sa kanya, kaya lalaban si Joe sa taong ito. Siya ay nakasuot ng isang uri ng kakaibang maskara at binibigyan si Joe ng patakbo ng pera habang sila ay naglalakad patungo sa itaas ng gusali. Ang taong ito ay nagtagumpay na itulak si Joe pabalik ng kaunti at ipinapakita na mayroon siyang maraming mekanikal na braso na may mga kamera sa kanilang mga dulo. Ang mga bagay na ito ay nagtutukoy kay Joe bilang kaaway, at si Joe ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang misla na sitwasyon habang siya ay nasugatan. Ginamit ni Joe ang kanyang kakayahan sa anino muli upang tawagin ang higit pang mga braso sa kanyang sarili. Kinuha siya ng kaaway, ngunit nakahanap si Joe ng paraan upang magamit ito. Pinutol ni Joe ang ilang mga missile ng lalaki na ito, ngunit mayroon pa siyang higit pang puwersa na nakatago sa kanyang mukha. Ang sobrang galing na si Joe ay nakakaiwas sa kanyang mga missile sa ere at nauuwi sa lubos na pagwasak sa taong ito. Ang isang espada sa kanyang ulo ay hindi sapat para kay Joe, kaya kinuha niya ang kamera ng lalaki at itinapon siya mula sa bubong. Alam ni Joe na mayroong nanunood at nagpapahiwatig sa kanila na sila ang susunod. Isang ambulansya ang dumating upang kunin si Mike at Emma, at tumanggap si Joe ng isang tawag sa telepono. Siya ay nag-aatubiling sagutin ito, ngunit kapag ginawa niya iyon, ang tinig sa kabilang linya ay nagpapaliwanag na siya ay natutuwa na sa wakas ay maaari nilang pag-usapan. Tinatawag siya ng tinig sa kanyang tunay na pangalan bagaman, at si Joe ay nagulat. Salamat sa panunood ng aking buod.